Hallelujah, 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 Hallelujah. Tingin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga pinuno ng saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kaniyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kaniyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halik kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kaniyang bukid at sa kaniyang pangangalakal naman ang isa. Sinungga ba naman ng iba ang mga alipin? Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kaniyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kaniyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama at mabubuti. Anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kaniyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kaniyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa malaking piging at ang mga inanyayahan. Makikita natin sa parabola ang pag-anyaya ng isang hari upang makisalo sana sa kasal ng kaniyang anak na lalaki ang mga taong kaniyang inanyayahan. Pero kapansin-pansin po sa kwento ang biglaang pagtanggi ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kaniyang bukid, at sa kaniyang pangangalakal naman ang isa. Ito pa ang nangyari. Sinunggaban ang ilang alipin, hinamak at pinatay. Sa bandang huli, lumabas sa pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama, inanyayahan lahat ng natagpuan, masasama man o mabuti. Dahil dito, napuno na ang bulwagang pangkasalan. Subalit napansin ng hari na may mga ilan na hindi nakadamit pangkasal. Kaya't inutos niya na igapos ang mga ito at itapon sa kadiliman. Mga kapatid, tunay ngang napakadami ang inaanyayahan, subalit hindi lahat dumalo. Ang mga inanyayahan ay hindi nakahanda. Ang mga inanyayahan patuloy sa kanilang nakagisnang pamumuhay. Mabubuti pa ang iba, yung mahihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan, mga pulubi, mga bulag at pilay, may oras at panahon para sa paanyaya ng Panginoon. Ang banal na Eucharistia po ay isang maganda at makapangyarihang piging na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Ito po ay kakaibang piging sapagkat ito ang tanging handaan na nakakapagpatawad, nakapagbibigay buhay, at nakapagbibigay lunas sa ating mga sakit at karamdaman. Sa banal na Eucharistia, ibinibigay ng naghanda hindi lamang ang mga makalangit na pagpapala, kundi maging ang kaniyang sariling buhay. Sa Eucharistia po, tinatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Sa Eucharistia, hindi lamang tayo basta kasali, kung hindi tayo mismo ay kasalo ng Panginoon sa biyaya niyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Binuksan na po ni Jesus Nazareno ang pintuan ng kaligtasan sa langit. Ngunit marami pa rin sa atin abala sa mundong ito. Abala sa pagpapayamang material. Abala sa paggawa ng masama. Abala sa mga makasariling hangarin. Abala sa paninira ng ibang tao. Abala sa tsismisan at panlilibak. Abala sa mga maling pangarap. Mga kapatid,
Hindi ko po sinasabing masama ang maghanap buhay at magkaroon ng mga pagkakaabalahan. Ang sinasabi ko ay ang maling pinagkakaabalahan, ang maling direksyon, ang maling motibasyon, at ang mga maling hangarin natin sa buhay. Nais ni Jesus Nazareno, magsumikap tayo sa ating buhay. Magsumikap tayo para sa ating mga pamilya. Pero huwag natin siyang kakalimutan sa bawat gawain na mayroon tayo. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga, huwag na huwag po nating kakalimutan ang ating Panginoon sa bawat gawain na mayroon tayo. Marami pong handaan ang pwede nating daluhan. Maraming handaan ang pwede nating pagkaabalahan. Subalit, unahin natin higit sa lahat ang pinaka-importante, ang pinakamahalagang handaan ng Diyos, at yan ay ang banal na Eucharistia. Ihanda natin lagi ang ating mga sarili upang tanggapin ang biyayang ito mula sa Panginoon. Baguhin na po natin ang takbo ng ating pag-iisip. Gumawa tayo ng tama at mabuti. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.